Samantala, dahil nga po tayo papasok na naman sa panibagong linggo, magpapatuloy kaya ang ganitong klase ng ating panahon? Malalaman po natin yan kasama ang isang weather forecaster na pag-asa, walang iba, kundi si Mr. Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Miss La Rosa at sa lahat po ng viewers ng Telebisyon ng Bayan. Mr. Mendoza, kahapon po ay nagilaman po ng Global Weather News ang pagkakaroon nitong dust storm. Diyan po yan sa may Northern Nevada. So ito nga po ay nagdulot pa ng kaguluhan sa mga kalsada. Siya po naging resulta rin ng pagkakaroon po ng banggaan na siyang kumitil pa ng ilang mga buhay. So ngayon po ipaliwanag po natin sa ating mga kababayan, ano po ba itong dust storm na ito? At ito po ba ay posible ring dala-dala o epekto rin ng pagkakaroon natin ng severe thunderstorm? Tama ka po doon, Ma'am Amor. Ang dust storm po ay isang weather phenomenon na mayroon pong malalakas na hangin. At ako'y nananampalataya po na ito po ay dulot pa rin ng severe thunderstorm. Alam po naman natin ang severe thunderstorm ay ito po ay nagtataglay ng mga pag-ulan, nagdadala ng malalakas na hangin at nagdadala po kung minsan ito ng hail or hailstorm. And I believe yung pong dust storm ay dulot pa rin ng severe thunderstorm tulad nga po ng nangyari sa northern part po ng Nevada. At ito po ay nagdadala ng poor visibility kung kaya't nagkaroon po ng mechanical trouble ang mga sasakyan dulot nga po ng tinatawag nating ito pong nangyaring ito sa northern part po ng Nevada, yung pong tinatawag natin na dust storm. Yes, at ito pong dust storm na ito ay siguradong nangyayari at nagaganap po sa mga lugar po na kinaroroonan ng maraming dust tulad po sa Sahara Desert, tulad po doon sa Middle East countries. Ang dust storm po ay isang weather phenomenon na very hazardous po sa aviation, very hazardous po sa transportation po ng mga sasakyan sa mga karsada, lalong-lalo na nga po sa naganap doon po sa northern part po ng Nevada. Kaya akin pong may sasabi, ang hail, ito pong dust storm na ito ay very hazardous sa lahat po ng uri ng transportation. Okay, so ayan po, yun pala yung ibig sabihin itong dust storm na ito at yan nga po ay posible rin na epekto ng pagkakaroon natin ng severe thunderstorm. So tandaan po natin yan na kapag po meron po tayong severe thunderstorm, hindi lamang po itong may dulot ng mga pag-ulan, mga pagbugsong hangin, pati rin po pagkidlat, pagkulog. Pero maaari rin po itong magdulot ng pag-ulan ng yelo, ganun din po itong buhawi o tornado at ito nga po na pag-uusapan natin ngayon na dust storm. At ito naman po, Mr. Mendoza, ano na po bang inaasahan nating lagi ng panahon para sa araw na itong Sabado? At syempre, talakay na rin po natin yung weather forecast para po bukas, araw po ng linggo, meron po ba mga pagbabago na inaasahan? Dahil nga po ngayong weekend, I'm sure marami po sa ating mga kababayan na nag-aabang sa magiging lagi ng ating panahon dahil po marami rin sa kanila ang lalabas ng kanilang mga bahay. Tulad po ng ating nakikita sa satellite image series na ito, ang ridge of high pressure area, apektado po niya ang Northern Luzon. Ito po sa bandang Southern Luzon, Visayas, and Mindanao, lalong-lalo na nga po sa silangang bahagi, apektado po ito ng easterlies. At dahil nga po sa easterlies, dahil nga po sa ridge of high pressure area, ang buong bansa kasama po ang Metro Manila ay still na makararanas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa araw pong ito, maging sa araw po ng bukas, maging sa isang araw pong darating. Kasi ito po ang mga prevailing weather systems na nag-i-exist po this end part ng May, last week po ng May. And then, ang tinatayang agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila mula po sa araw pong ito ay 26 to 35 degrees Celsius. Ang ibig pong sabihin, makararanas pa rin po ng mainit at maalinsangang panahon ang buong bansang Pilipinas sa araw pong ito at sa mga araw pong darating.
Okay, so dalawang weather systems pa rin po ang inaasahan natin na patuloy na iiral at makakaapekto sa ating bansa. Yan pa rin po itong ridge ng high pressure area at yung isa naman po yung easterlies o yung hangin nga mula sa silangan na siya pong magdudulot pa rin po ng mainit na panahon. Dito po yan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Pero syempre patuloy po tayo mag-monitor kung ano nga ba ang mga pagbabago sa mga susunod pang mga araw. At dahil nga po napapadalas na ang pagkakaroon po natin ng thunderstorms kapag po hapon o gabi, Mr. Mendoza, ay maganda po na mabigyan po natin ng gabay yung ating mga manonood sa kung ano nga ba ang mga dapat nilang gawin. So ano po ba ang inyong maibabahagi ng mga tips para po sa ating mga viewers pagdating po dito sa mga dapat nating gawin before, during at ganoon din po after na magkaroon ng thunderstorm o pagkidlat, pagkulog? Narito po yung mga tips na akin pong sinaliksik. What to do before, during, and after thunderstorms. Before a thunderstorm, unplug all appliances before the storm hits to prevent power surges. Close blinds and shades. During a thunderstorm, keep away from windows. Squat low to the ground and assume a tuck position. Place your hands on your knees with your head tucked even between them. And after thunderstorm, once a lightning has struck a person or an object, the person or object does not carry a charge and cannot harm you. So don't be afraid to touch or assist a person who needs help. Administer first aid or CPR immediately. A lightning victim usually suffers burns in two places on the body where the lightning entered and where it exited. Ayan, so ayan po, nabigyan po tayo ni Mr. Mendoza ng ilan na po sa mga tips o mga reminders na pwede po natin gawin kapag po meron tayong thunderstorm. Yan po ay before, during, and after ng thunderstorm. Pero alam nyo, ang pinaka talaga pong point natin dito, talaga pong dapat ay tayo ay nagmo-monitor talaga sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. At yan po mga inilalabas na advisories ng Pag-asa. Syempre, sa tulong pa rin po yan ng Panahon TV. At ito naman, Mr. Mendoza, noong May 22, 2014 ay umabot hanggang sa 39.8 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura at naitala po yan sa may Tuguegarao City. So noong May 23 o kahapon po, araw ng Biyernes, ay nanguna po ba ulit ang Tuguegarao City sa ating listahan? Saan-saan po ba natin naitala itong highest temperatures kahapon? Totoo ka doon, Miss Amor. Tulad ng nakikita natin sa video na ito, nagtala pa rin ang Tuguegarao ng pinakamataas na temperatura, 38.5 degrees Celsius. Sa Naiya, Parañaque, 37.3 degrees Celsius. Sa Cabanatuan City, 37.5 degrees Celsius. Sa Isabela, 37.0 degrees Celsius. Sa Dagupan at sa Sanglay Point, Cavite, 36.0 degrees Celsius. Ibig pong sabihin, ang iba pong lugar, medyo bumaba po ang temperatura. Yung ibang lugar, medyo tumaas pa rin po ang temperatura. Sa panahon po ng last week of May, nangyayari po at nagaganap ang lahat pong ito. Ayan, so napapansin po natin na talaga pong nangunguna pa rin sa ating listahan itong Tuguegarao City na umabot po ng 38.5 degrees Celsius. So talaga pong yung range na ngayon ng ating mga temperatura ay umaabot ng 36 to 38 degrees Celsius, yung pinakamaiinit nating panahon. So ayan po, nabanggit po ni Mr. Mendoza na kapag po last week na po ng buwan ng Mayo, nandiyan na po yung ilang po mga lugar, bahagya po tumataas pa rin yung temperatura, pero merong mga lugar naman na bahagya po nakakaramdam na ng pagbaba ng kanilang mga temperatura. So patuloy po natin yung i-monitor kasama pa rin ng aming programa. At Mr. Mendoza, dahil nga po malapit na pong magtapos, ilang araw na lamang ay magpapaalam na tayo sa buwan na ito ng Mayo. I'm sure marami po sa ating mga kababayan ang susulitin na ang mga araw para po yan makapagbakasyon. So ngayon po, magiging safe naman po ba ang pag-travel by sea? Ano po ba ang ating sea condition para sa araw na ito? Sa araw pong ito, very safe po ang paglalayag ng lahat po ng mga mangingisda at lahat po ng mga magdaragat sa atin pong buong kapuluan. Pagkat makararanas po lamang ang sambayanang Pilipino, lalo na ang mga naninirahan po diyan sa western part ng ating bansa, ng banayad hanggang sa kung minsan ay katamtamang pag-alon po ng karagatan. Sa madaling salita, akin pong pinapayuhan ang lahat po ng mga magdaragat at mga mangingisda. Panahon na po ngayong araw na ito at sa susunod pa pong mga araw
upang tayo po ay maglayag ng mapayapa sa mga karagatan po ng bansang Pilipinas. Okay, ayan po. Maraming salamat po Mr. Manny Mendoza sa bilahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre sa mga dagdag kaalaman na inyo pong naibahagi sa amin ngayong umaga. Natunghayan nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa.